Mga idol, isang malaking pangalan ang posibleng gumalaw ngayong off-season. Si Jrue Holiday maaaring gawing available sa trade ng Portland Trail Blazers. Sa edad na 36 years old, hawak pa rin ni Jrue ang isang mabigat na kontrata na may 2 taon pang natitira kung saan aabot sa halos $72 million ang kabuuang halaga kasama na ang kanyang player option sa huling taon. Pero kahit may edad na, hindi basta-basta si Jrue Holiday. Isa siyang 2-time NBA champion, kilala bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa liga. Kaya niyang bantayan ang pinakamalalakas na guards at wings, may elite basketball IQ, kayang mag-control ng tempo bilang playmaker, at hindi natitinag sa malalaking laban. Ito yung tipo ng player na hindi lang stats ang ambag, kundi panalo. Samantala, pumapasok ngayon ang Los Angeles Lakers bilang isang team na pwedeng sumugal. Dahil kung makukuha nila si Jrue, makakadagdag sila ng isang defensive anchor sa backcourt na perfect partner sa sistema ni LeBron at Luka, lalo na sa playoff intensity kung saan kailangan mo ng lockdown defender. Pero hindi ito libre. Para makuha si Jrue Holiday, kailangang isakripisyo ng Lakers ang lalim ng roster nila. Kailangan nilang ibigay sina Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at Dalton Knecht kasama ang isang future first round pick. Isang package na hindi biro lalo na't may future implications ito sa team. Ito ang klaseng galaw na win now or regret later. Kung papasok ang Lakers dito, malinaw ang mensahe. Lalaban sila para sa titulo ngayon kahit kapalit pa ang kanilang hinaharap. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sulit ba isugal ang future ng Lakers para kay Jrue Holiday o masyado nang delikado dahil sa edad at kontrata niya? Samantala, malinaw ang plan A ng Lakers ngayong off-season, panatilihin si LeBron. Hindi lang basta manatili, kundi kung posible, makuha siya sa mas mababang halaga. Hindi dahil hindi siya worth ng max contract, kundi dahil bawat dolyar na matitipid ng Lakers ay pwedeng gamitin para palakasin ang roster sa paligid nila ni Luka. Ito ang ideal na sitwasyon para sa koponan. Mananatili si LeBron, madadagdagan ang lalim ng lineup at mananatiling bukas ang championship window. Pero paano kung hindi ito mangyari? Dito na papasok ang tunay na pressure sa front office. Hindi pwedeng maghintay lang ang Lakers, kailangan nilang gumalaw at gumalaw ng malaki. Kapag pumalya ang plan A, posible silang mag-shift sa mas agresibong direksyon, kabilang ang paghabol sa isang superstar tulad ni Giannis, isang dominanteng two-way force na kayang baguhin agad ang identity ng team. Kung hindi naman ito mangyari, may isa pang interesting na option. Isang batang big man tulad ni Jalen Duren na pwedeng maging long-term anchor sa loob habang binabalanse ang timeline ni LeBron at Luka. Pero syempre, may kapalit ang ganitong galaw. At dito papasok ang pinakamabigat na desisyon ng Lakers. Posibleng maging sentro ng trade package si Austin Reeves, isa sa pinakaimportanteng piraso ng team ngayon. Isa siyang player na patuloy ang pag-angat, may scoring, playmaking at puso sa laro. Ngunit kung ang kapalit ay superstar o future cornerstone, mapipilitan ang Lakers na timbangin kung hanggang saan ang kaya nilang isakripisyo. At dito na papasok ang pressure kay Rob Pelinka. Kailangan may nakaabang na susunod na galaw dahil ang mga championship team hindi naghihintay, umaatake sila. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat bang ipilit ng Lakers ang plan A o panahon na para sumugal sa mas malaking trade? Goodwin comes through the back door, gets another steal, racing down, but James with a chase down block.